Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito naman ulit tayo sa channel ni News PH. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan niyo ko guys. Let's go! Grace po, no? Dito rin po sa mga surot at daga sa NAIA. Ito naman po ay ayon sa napakahusay na si Grace po. Alam niyo, sa totoo lang, buti hindi nanalo to si Grace po. Ito po sabi ni Grace po, tungkol po din sa mga surot na yan. Po on bed bugs at NAIA. That's an issue in other countries as well. No? Hindi lang naman daw sa atin may surot. Sa ibang bansa din may surot. Katwiran po ba yan ng isang matinong senador? Imbis na magalit kayo na nakita nyo, pagalitan ninyo. Masyadong spoiled to si Bautista eh. Masyado nyo pong in-spoiled. Ang dami ng kapalpakan. Merong brownout, ilang beses nag-brownout. Nagkaloko-loko yung mga ano natin, yung sa aeroplano dyan. Tapos ito, simple lang, surot at daga. Okay lang daw yan kasi dapat hindi na issue yan dahil meron naman sa ibang bansa. Talaga. Pag meron sa ibang bansa, dapat hindi na natin issuehin. Tapunan na lang natin ang mga basurahan yan lahat. Hindi katwiran yan. Kaya yan, last nyo nang iboto yan si Grace po. Never nyo nang iboboto uli yan. Kasi walang sense eh. Meron din naman daw niyan sa ibang bansa, surot at daga. Ano yun, hindi na kami aangal kasi meron din naman sa ibang bansa. Okay. Kaya buti, alam nyo, yan ang salot eh. Isa sa salot yan sa ano eh. Salot sa Pilipinas yan eh. Nabuisit si Tatay Digong dyan, di ba? Yung panahon na gusto ni Tatay Digong. Alam niyo kung ano gusto ni Tatay Digong kaya siya humingi ng emergency powers? Meron ng plano dyan sa EDSA noon eh. Patong-patong yung EDSA. Kung ilang patong yan. Wala eh. Talagang maprol eh. Kaya naman, di ba? Nakita niyo yung Skyway. Yung Skyway, pinatong lang din sa mga ano yan. Pero, ang nangyari dyan sa Skyway, umiikot tayo, inikot-ikot. Samantalang yung EDSA, diretso sana. Ipapatong mo lang. Baka raw may corruption. Corruption kagad ang iniisip eh. Ngayon, panay corruption. Bakit wala kang sinasabi ngayon tungkol sa corruption? Okay, eto pa isa. Basta tayo magbabasa ngayon ng mga tweet eh. Eto si Joy. Sabi ni Joy, pag sundalo ng ibang lahi, naalala nyo to? Yung nagbigay na wreath, yung bulaklak para sa mga namatay na sundalo sa Australia, si Pangulong Marcos. Maganda yung punto ni Joy eh. Pag sundalo ng ibang lahi, ang bilis magbigay ng pugay at kayang isingit sa schedule. Pag sarili natin sundalo, tatapyasan ng budget, titipirin ng pension, floating status, pag deep trip ni Mrs. at dead to the world, kahit lasog-lasog na yung katawan sa pakikipaglaban sa terorista, iba ka talaga, Bongbong Marcos. Paano naman kaya mag-apologize mga ensaymada nito? O, di ba? Maganda yung punto niya eh, kasi kitang-kita natin, nag-retlaying sa mga namatay na sundalo na Australia. Kamamatay lang po ng mga sundalo natin, no? Ni hindi nyo po dinalaw. Si BP lang yung dumalaw. Ngayon, instead po na di ba, parang mag-sorry ka dahil instead po na humingi ng pasensya o tawad, ito po ang sagot ng mga mahuhusay na mga followers. Mamaro strike again. Mamaro sinasabi niya, yun si Joy. Si Joy yung tropa nila, yung taga Sapampalay. Yung estudyante ng Sapampalay National High School. Mamaro strikes again. Yung di alam ang protocol ng mga visiting dignitaries sa ibang bansa. Kahit sa Pilipinas may protocol na sinusunod. Yung mga dignitaries na bumibisita. Itanong nyo pa kay Dr. Rizal Saloneta. Okay no? Okay yung punto niya eh. Ang punto niya, ang mga dignitaries, yun yung ginagawa. Parang sa Luneta, lahat ng pupunta rito, mag-aalay ng ret kay Jose Rizal. Sa kanila naman, yung mga namatay na sundalo. So ibig sabihin, okay na yun kasi may protocol sila. Yung ba yung sagot nyo? Kayong mga followers? Okay nang hindi dumalaw si PBBM sa mga sundalong namatayan. Total, may protocol naman sa Australia na dadalaw yung mga dignitaries, yung mga matataas sa ibang bansa.
at mag-aalay ng bulaklak sa mga Australianong namatay. Okay na 'yon? Meron na po tayong meron na po tayong yung iba yung sagot sa mga binabato. Alam niyo 'yun? Binabatuhan kayo ng issue na hindi nyo nga dinalaw man lang yung ating mga sundalong nagtanggol, nakipagpatayan para sa bayan, no? Hindi nyo man lang dinalaw nung namatay. Pero sa ibang bansa nag-aalay kayo ng bulaklak. Ang sagot dun may protocol kasi sa Australia. Dito ba walang protocol? Hindi ba automatic na yun dapat? Sa bagay, si Duterte yun, sa mga Duterte kasi automatic yun. Ano ba i-expect natin? Hindi naman nga pala sila Duterte. Pero nasanay kasi tayo. Yun yung problema natin Nag-expect tayo sa kanilang gawin nila yung pinangako nilang itutuloy nila. Yung ba naman, may namatay na sundalo, may namatay naman natabunan ng sisisi nyo pa na mayroong protocol sa Australia. Puta, napakalayo naman nun. Bago pa siya pumunta ng Australia, pwede na siyang dumalaw. Pag wala talaga sa loob, pag hindi talaga niya trip yung ganun. Pero, ano po ang admissible? Yung concert ng, Coldplay ba? Hindi ko na alam yung banda. Coldplay ba yun? Yung Coldplay, kahit na magka-traffic ang lahat, kahit na siya mag-helicopter, kantsawan sa helicopter, wala siyang pakialam. Dahil unmissable. Sana yung katwirang unmissable sa mga sundalo ring namamatay, no? Sa pagtatanggol. O ngayon, papasok po kayo dyan. Pumapasok po kayo. Tinatanong nyo, nakita ko kanina si Pangulong Marcos doon sa pinaka-parliament o Congress ng Australia. Habang papasok siya, nagpapalakpakan sila lahat, standing ovation. No? Pumapasok siya, papunta ron sa roster, papunta doon sa pag-i-speech niya. Naalala ko talaga Alam ko kung bakit tuwan-tuwa yung mga Australians Alam niyo po ba kung bakit tuwan-tuwa sila? No? Hindi po sila tuwan-tuwa dahil napakagaling ng ating presidente. Tuwan-tuwa sila dahil may buffer sila sa China. Mainit yung China sa Australia. Huwag kayong makialam sa amin, titirahin namin kayo. Yan yung mga sinasabi ng China sa Australia. Pero dahil ang Pilipinas, inaako niya na nasa front. Tayo yung frontman. Tayo yung pansalag. Ginagawa po tayong pansalag ng mga Australiano, kaya sila palakpak ng palakpak. Tuwan-tuwa sila na may Pilipinas nasasalag sa mga atake ng China. Ipinangangalanda kanila na eto na ang ating mga tagapagligtas, pananggalang. Tayong mahirap na bansa ang pananggalang nila. Yan ang pakatandaan nyo. Ginawa rin natin yan sa US. Pananggalang nila tayo nung panahon ng Hapon. Okay na sana yung diskarte ni Duterte. Friends to all, enemies to none. Ano po ba masama doon? Friends to all, enemies to none tayo. Kaibigan natin ang lahat. Makikipagtulungan. May mga pera, mga bansang... kaya pag may sakuna nun, ang daming tulong Ngayon, nga. May sakuna, di ba? Natabunan. Ano po nangyari? May mga nag-uunahang bansa na tumutulong? Hindi po. Isisi na natin sa Duterte yan. Ay, bumaha. Asan yung 51 billion? Bakit bumabaha? Puta, dalawang region. Dalawang region sa Mindanao. Tapos na. So, At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.